pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ito yung sabi ni Jesus sa bulag na nakaupo sa gabi ng daan at nagpapalimos. Hindi lang po ito kung tutusin, no? Yung pagkakataon na sinabi ni Jesus na pinagaling ka ng iyong pananalig. Pero kung amin po pagninilay-nilayan yung Ebanghelyo namin ngayon sa araw na ito, mula kay San Lucas, makikita natin na bahagi o na alin na dalawang bagay. Una ay yung kanyang pahayag na anak ni David. Well, para sa mga Hudyo, yun ay may malalim na pinanggagalingan. Kasi para sa mga Hudyo, ang hinihintay na Mesiyas ay manggagaling sa lahi ni David. Bagaman sa Jesus ay maliwanag natin ay mula sa lahi ni David. No? Sabi nga, no? Either through Mary or through Joseph. No? Pero yung pagkamit na bulag na ito, ng mga salitang ito, ay nagpapahayag na hindi lang ito basta isang nagpapagaling. Ngunit yung pagbahagi nito ay may kaakibat na pananalig. Kasi kumikilala siya sa pamantayan na ipinahayag na kung tawagin na natin ay yung paghihintay sa darating na Mesiyas. Bahagi yun. Kaya nga para sa mga salita, ay hindi pa dumarating ang Mesiyas kasi hindi nila kinikilala sa Jesus. Kaya hanggang ngayon sila naghihintay pa. Pero ito ay maliwanag na ito yung hinihintay ng Mesiyas. Ito yung anak ng David na kanyang pinurang, hindi lang basta kung sino. Kaya yung kanyang salita ay maliwanag na may kaakibat na pananampalataya. Pangalawa ay ang kanyang pagsigaw. No? Kasi hindi yan nakikita Hindi yan nakikita. Kaya anong ginawa niya? Sumigaw lang siya. Kasi hindi niya alam kung nasaan. Bulag na. Kaya anong ginawa niya? Ay sumigaw. Kasi magdaraan. Hindi niya alam kung nakadaan na ba, nasa harapan niya, o nasa ang bahagi. Pero ang alam niya yan sabi nga ako sa Ebanghelyo yan, nung tinanong niya, ay kung ano ang nangyayari, nagdaraan si Jesus. Kaya lang, dahil sa bulag niya, hindi niya alam kung saan bahagi. Kaya yung kanyang pagsigaw, pagtawag niya ng atensyon, paghingi niya ng tulong, Jesus, anak ni David, mahabag ko kayo sa akin. So ito'y isang bahagi ng alin na kaya-kaya na siya ay pinipigilan ng tao kasi nag-iingay. Pero yung kanyang pangkaranalan ay makuha niya yung atensyon ni Jesus na
ikay nananalo na rin. Hindi ka sigurado. Kasi yun ang pananampalataya eh. Kaya nga kapag sinabi natin pananampalataya, ay hindi given yun. Yun yung pananampalataya mo na baka marinig ka. Ay kaya ka sumisigaw. Kaya bahagi yun ng pagkilos na kung saan ay makita natin yung pagtitiwala na ipinahayag na pinagaling ka ng iyong pananalig. So itong dalawang bagay na ito, nagpapakilala natin na ito ay isang may pananampalataya. Hindi lamang sa tinawag natin, sabi nga yung mga may sakit, gumagawa yun gumagawa yun ng lahat ng pamamaraan, mapagaling lang sa mga karamdaman. Hindi sapagkat out of faith. Yung iba ay out of desperation. Kasi gusto lang maalis yung bigat na dinadala gawa ng karamdaman. Kaya nga doon natin makikita kapag sinabi natin may pananampalataya. At maliwanag na bulag na ito na pinagaling ni Jesus ay mayroong pananalig. At ano pa yung pangatlo, kung tutusin, ay mayroong, kung tawagin nga po natin, ay kung tutusin yung pangatlo, ito yung pagkatapos na pagalingin siya ni Jesus. Ito ay bahagi natin sumunod kay Jesus. Siya ay tumugon sa panawagan ng buong may kapal. May pagkilos after na siya ay mapagaling na Jesus. So, hindi na maliwanag kung ano yung ginampanan niya tungkulin. Hindi naman siya naging kasama ng mga disipulo. Pero ibig sabihin, isa sa mga itinuturing natin na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung tutusin, yung ating pananampalataya, hindi lang tayo pinagaling. Pinakailangan natin na yung ating pananampalataya na kung masabi natin na pinagaling tayo ng ating pananampalataya, ay tayo ay babaguhin. Babaguhin, lalong-lalo na sa pagtugon natin sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kaakibat nito yung paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. So, bahagi yung ng kanyang pagpapasalamat sa biyaya na ipinagkakaloob ng buong may kapal. Kaya din po yung ating patuloy na ipanalangin na alam natin yung kalatayuan ng ating mga may karamdaman ng mga kapatid. Ano man yung kanilang mga karamdaman ay patuloy natin itulog sa Panginoong may kapal. Kaya masabi ko ay sana makita rin nais ng Diyos na tayo ay pagalingin sa ating mga karamdaman at nawa higit na maunawaan ng tao yung patuloy na pagpapahalaga sa kapakanan ng ating mga katawan at sana rin po ay hinayin tayo sa mga uri na nagtutulong
isang conflicted. No? Pero siguro sa susunod natin bigyan ng pagdatingay. Pero yun ang ginawa ang makita ko natin. No? Ilapit natin kay Jesus. Kaya po kung may mga kakilala kayo ng mga may karamdaman, ay bahagi ko ano nga yung kalimitang sinasabi ko, ay isa ko yun, huwag kayong magpapagamot sa mga albularyo. Bakit? It is against our faith. Baka hindi ko ninyo na iintindihan yung ating pananampalataya. Bawal mo sa ating pananampalataya na kayo magpagamot sa albularyo, sa mga espiritista. Bahagi mo yun. So, kabaligtaran naman mo yun, na gusto mong gumaling, pero hindi naman yun itinuturo ng ating